also congratulate and salute the awardee of the search for the oldest living retired DepEd personnel. Saan si ma'am, si sir? Did we have this search? Yes, and who is the oldest? Wala na dito kasi 120 years old na, no? You, ma'am, you're the oldest? Oh, 97 years old. Yes. 102. 102 daw, sir. Nabaliktad lang siguro yun ng 120 yun. It is a significant milestone indeed for an institution to have had excuse me. Hindi ako naglagay ng sunblock. At kapag tinatanong ko, sabi ko, oh, kumusta na kayo? Kumusta na si Chief Acosta? Gaganon yun sila. Alam mo, hindi naman ako madaling kabahan na tao, pero pati ako kinakabahan pag kanina nung sinabi sa akin, kailangan mo na umalis. Kailangan mo na umalis. Kinag-aantay na si Chief Acosta. Kailangan mo na umalis dyan. Tapos pumunta ka na doon sa PICC. Tapos sabi ko, kailangan na ba umalis? Pati ako kinakabahan na. Naiwan ko earrings ko. Tingnan nyo. Pati ang relo ko, naiwan ko. Kanina pagbaba ko sa sasakyan, gumanon ako. Sa sobrang pagmamadali ko dahil nag-aantay na si Chief Acosta, naiwan ko ang aking mga accessories. Ganyan ang ating chief sa Public Attorney's Office. Masipag, magaling at palaban. There, karon. Shy, nag-ring imong phone. Boyfriend. My beloved boyfriend daw. Okay na? Tubaga, uy, kay basin buwagan ka. Ako ba ay nakaburol na dahil meron na pong hanapin niyo po kung sino ang pumatay sa akin. Dahil ansa ng kalag gani sa English, kaluluwa. Hindi na matahimik ang aking kaluluwa. Habang yan. Ay, malapit po ako sa mga hayop. Totoo, walang biro. Lagi po akong hindi ko alam kung bakit. Vacant seat, Senator JB. Vacant seat, Senator Jinggoy. Inamoy ko yung damit ko. Hindi naman ako mabago. Parang ligo man ako, bakit walang gusto tumabi sa akin? Sabi ko kay Senator Jinggoy, Sen, hindi ka pa nakubo. Sabi niya, sabi ko kay Senator JB, Sen,
lalo na sa Pilipinong pamilya. Ang Pilipino na pamilya madrama. Sobrang drama. Mahilig sa teleserye ang pamilyang Pilipino. Pero after everything, blood is always thicker than water. Lakaw. Doon ay nagsunod. May sumusunod sa akin na sasakyan. Sabi ko, sumusunod ito ha. Tumabi yung sasakyan. Bumaba yung bintana. Lumabas yung muka ni President Duterte. Sabi niya, shh, uy, hindi sarap. Bakit? Sabi ko, anong problema mo na naman? Dami mo ng kaaway. Pati ako, madami ng kaaway dahil sa'yo. Saan ka papunta? Sabi ko, alis na kami, mangangampanya kami para sa mga senators. Sabi niya sa akin, pakitulungan mo naman yung kaibigan ko. Ang susunod ay matagal na rin katrabaho ni President Duterte. Naging katrabaho ko din siya sa Davao City. Noong ako ay city mayor, kailangan kasi kapag mayor ka, yung police chief mo, chief of police mo, mabilis, aptik, matapang, at alam niya ang trabaho niya at alam niya kung ano yung kailangan niyang gawin kaagad. So naghanap ako ng chief of police. Wala akong napusuan. Daghan ni Duol bitaw. Day, ako na lang, day. Buot-buot ni ay. Di man po. Madaming mga nagpa-endorse. Wala akong nahanap. Hanggang isang araw, napadaan ako sa airport namin. Nakita ko doon, pagbaba ko sa escalator, kung kayo'y napasyal ng airport ng Davao, merong malaking tarpaulin. Isang kalbo nandoon, malaki. Sabi ko, kilala ko to Naku, kayang naong upaw. Nakalagay doon, malaking muka, maliit na sulat. May sample dito. Nasaan na yung sample mo, sir? Ito na. Ayan, nandyan sa taas. Ganyan. Mas malaki pa. Sabi niya, congratulations to myself. Para sa inyong kaalaman, ako po si Bato de la Rosa. Ang Davao del Sur Police Provincial Office ay ang pinakamagaling sa buong bansa. At sinabi pa niya doon, at hindi lang yan ang nagawa ko para sa Davao del Sur. Ako din ay 2 beses na naging best police officer ng buong Pilipinas. Wow. Congratulations to you, sir, Galing ka. Wow! Pero, meron kaming experience, kaming dalawa. Ako ay mayor, siya ang aking city director. May nagsumbong siya sa akin, sabi niya, meron kaming suspected suicide bomber. Alam namin kung nasaan. Na-confirm na namin ito sa listahan ng international terrorist. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, gawin niyo na kung ano yung kailangan niyong gawin. Sabi niya, kukunin namin doon sa hotel. So, ganito ang nangyari. Ay, ito maganda, may hagdanan, sir. Maganda ito na. Ganito, Si Bato de la Rosa, papasok ng hotel. Pasok siya. Ganyan, may hagdanan yan. May hagdanan. Ganyan siya, sabi niya, oh, ito na yun. Sabi nung terorista, oh, si Bato de la Rosa. Makyat si Bato na niyangkap niya, hinawakan niya. Sabi niya, oh, maulan yun, maulan yun. Ini na. Sabi terorista, I have a bomb. Sabi ni Bato de la Rosa, bomba? Bomba daw? Dagan! Takbo! Siya po ang pinakaunang tumakbo palabas ng hotel. Iniwanan niya lahat ng pulis doon. Diata, dakong atay ni. Unsaon ako pag-explica, paano ko
i-explain sa mga tiga Davao ang pinili ko na city director na unang tumakbo doon palabas. O ito, may LED TV, may CCTV footage ng hotel ang nangyari. Kaya hindi siya pwede mag-deny. Pa-play natin, sir. Payat ka pa noon. Hindi niya ma-deny kasi... I-greet ko lang ang anak ko, Day. Good morning. Ngayon si Inday, mabait yung batang yan. Katulad yan sa ama. Tinapit ang itong ilong. I would like to greet each one of you. Good morning. You know, it's been a year since we sang songs for caroling here in the city of Davao. But now, we come again because we know that you are so generous. Masin may lang mo palakpak, di mo pupi aha. Naiwan ko si Bungo doon sa Malacanang, ano pa siya doon? Mag-basketball pa siya. By the way, let's go back to our point here, you know. Madam Day. I know Inday is very generous person. Si ate, tinupit na to. Nag-iap na siya. 1, 2, 3, 4, 5. Muabot nag-gismil na to light the day, no? To light up the day. Be joyful because it's Christmas. But not only because it's Christmas that you are here. You have to be joyful, no? And I ask you to please pray for our president, for the good heart and his perseverance, and also to the city of Davao, because the Davao city is already flourishing. Davao life is here. Okay, so sabayin ko niyo ingon nga Davao life is here. 1, 2, ready, go. Iya ram kuskan ninyo. Kulbaan po ko abin ko sniper na ko. City Government of Davao employees, we would like to pledge 500,000 for your job.